Para sa akin, mahalaga to, no? Very, very important na mapospone na muna. Puros politika na tayo. Kung hindi impeachment, meron pang pag-aresto ni Presidente Duterte, tapos katatapos lang ng eleksyon na naman sa barangay. Ano ba naman to? Hindi na tayo nagtrabaho. Kaya sana, mabalik sa tunay na trabaho natin at tutukan naman yung budget ng puspusan. So, I'm hopeful that the postponement to next year will allow us some breathing space and some work hours para tutukan ang tunay na problema na nagpapahirap sa madlang Pilipino. Before Raymond and Dexter, ma'am, sa August 14, maglalapsim tuloy na lang yung ipinasang batas tungkol dun sa postponement ng barangay at SK election at saka nag-extend ng termino nila. So ano bang info mo? Pipirmahan ba ito ni Presidente o hindi? At kung hindi niya Di ba ang sabi ni Chairman Garcia, ilalaps na lang daw into law ng August 14 imbes na magkapirmahan pa ng August 12. Baka busy si Presidente pero napapraning ako, ayaw lang akong makita. De, biro lang. Anong ibig sabihin? Hindi siya interesado doon, kaya hayaan na lang niya mag-lapse into law? Hindi ko alam. Kasi ang nagbalita si Chair Garcia. Hindi ko alam. Yung nalalaman ko lang at nababasa ko. Para sa akin, mahalaga to, no? Very, very important na mapospone na muna. Puros politika na tayo. Kung hindi impeachment, meron pang pag-aresto ni Presidente Duterte, tapos katatapos lang ng eleksyon na naman sa barangay. Ano ba naman to? Hindi na tayo nagtrabaho. Kaya sana, mabalik sa tunay na trabaho natin at tutukan naman yung budget ng puspusan. So, I'm hopeful that the postponement to next year will allow us some breathing space and some work hours para tutukan ang tunay na problema na nagpapahirap sa madlang Pilipino. At isa pang nanganganib, yung BARM election na naman. Supposed to be October yan, di ba? Pumunta nga ako dito, dala ko pa nga si Vice Chair Iqbal, para idiin na talagang kailangan na kailangan to. Ilang beses ng bigo ang ating mga kapatid na Muslim dito at nakatutok ang buong mundo. Nagulat nga ako, yung Washington Post, report pa yung failure of decommissioning. Kahiya yan kasi pinagmalaki natin yan, 17 years in negotiation, tapos hindi tutuparin. Hindi naman maganda yon. Parang Indian giver naman tayo, paasa tayo sa ating BARM, Pinangako na natin yan, mismo yung BTC. Nananawagan na ng eleksyon kahit sila yung makikinabang sana. Ngayon, may haka-haka na naman na ipopostpone na naman yung BARM. Ba't naman ganun? Huwag naman silang ganyan. Pero ma'am, may time pa ba na mag-approve ng batas para sa postponement ng BARM election, considering October na yun, ma'am, di ba? Yes, October na, pero hindi natin alam. Alam mo naman kung minsan nararatsyada. Huwag naman sana, kasi talagang ikatlo na yan, di ba? Ikatlong beses ng bigo. Tapos, hindi maganda itong nangyari na nakaraang linggo, nag-anunsyo na titigil na muna yung decommissioning dahil hindi na isatupad yung mga pangako sa socio-economic and other benefits to be given to the decommissioned soldiers. So, meron akong resolution tungkol dyan kasi kapag hindi nag-decommission, ibig sabihin mananatili yung ating mga MILF and other combatants at tuloy-tuloy silang lalaban at itatago yung kanilang mga baril kasi hindi na isosurrender. Pangit yun Mas lalong peligroso yan. Manganganib talaga tayo dyan at magkaka-issue ng peace and order kapag hindi tuloy-tuloy ang decommissioning. Complete breakdown na naman of trust and confidence between BARM and the Republic. Ang balita, maraming nahihimasok dahil ang laki-laki ng block grant. Alam naman natin na almost 600 billion ang na-release dyan mula nung umpisa. Maraming nananawagan ng audit. Ang problema, ilang beses ko na pinila yan natatakot naman mag-audit. Ako naman, dapat i-audit na yan para malaman natin, itutuloy ba yan, nakikinabang ba ang nakararaming mga Muslim. Alam natin, huling-huli sila, di ba? Ang tawag nga,
BARM has suffered a historical injustice which we need to put to right, finally, today. And the block grant is one of the modes as well as decommissioning. Pero yun nga, nabibigo na muli, pati na rin yung eleksyon. So, ma'am, yung resolution mo, seeking Senate inquiry? Senate inquiry into the total of the block grants and other releases to the BARM, and also to the reasons, into the reasons for the stoppage of the decommissioning. Malaking bagay yung normalization. Kapag hindi nag-decommission, hindi normal yun.